Ayan, thank you, Miss Alisa. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda po ba ang umaga ng lahat? Yan. Thank you na God's Spirit is in this place. God's Spirit is the one that will minister sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo dumako sa panalangin. Amang napakabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, amang Diyos namin na mapagkakatiwalaan namin ng lahat ng bagay sa aming buhay. Lord, wini-welcome ka po namin sa araw na to. Wini-welcome ka namin. Thank you, God. Thank you. Thank you so much for dwelling in the midst of your people. Thank you, God, for the Spirit, for your Spirit. Thank you. Thank you, Lord. Lord, kayo po ang manguna sa gawain ito. Holy Spirit, I give you the full control. Kayo po ang aming maging guro. Kayo po yung maging tagapagturo namin. Kayo po ang magbigay ng kapahayagan. At Lord, gamitin mo lang ako bilang instrumento mo, God. Bilang lingkod mo. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, ikinukumit ko po sa iyo ang iyong mga anak. By the authority, in the name of the Lord Jesus Christ, I command every spirit, every mind, every heart to be captive by the Spirit of the living God. In the name of the Lord Jesus Christ. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay matuto, kami ay mapalakas, kami ay lumago, kami ay lumalim, upang maging kagamit-gamit kami. Upang maging masigla ang aming pamumuhay Kristiyano. Upang hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, puno ng pag-asa ang aming mga puso. Punong-puno ng kasiglahan, kagalakan. Sapagkat kami ay anak mo. At nalalaman namin, Panginoon, kung ano ang posisyon namin bilang mga anak mo. At higit sa lahat, tinatanggap namin ang lahat ng biyaya ng pagiging anak. Lord, salamat na may isa kaming Diyos na naunang nagmahal sa amin, kaya natuto kaming magmahal. May isa kaming Diyos na hindi nagkait ng lahat ng pwede niyang ibigay sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay natuto ring magbigay. Magbigay ng aming oras, panahon, pag-ibig, ng aming puso sa iyo and sa aming kapwa. Lord, magpatuloy ka nga po sa aming buhay. Magpatuloy ka, Panginoon. Magpatuloy ka. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you. God, sa iyo po namin iniaalay ang oras na to, ang gawaing ito, sapagkat kayo lang ang Diyos na walang katulad. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you everyone. Thank you so much for coming. Ayan, ito po yung binigay na topic ng Diyos sa puso ko. And sabi nga po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kawal ng Diyos, dapat patuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ito lang po yung armas natin, di ba? Ito lang yung panghahawakan natin sa ating buhay Kristiyano. Yung katapatan ng kanyang salita. Amen po ba doon? Katapatan ng kanyang salita na pwede nating panghawakan.
anumang sitwasyon ng ating buhay, we can hold on to the integrity and faithfulness of God's Word. Ayan. Let's begin. Holding fast in the faithful Word. Sabi po sa John 17:17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen po ba doon? Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Yan. Pwede natin panghawakan ang katotohanan at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba doon? Ha? Sa sakit, sa kalungkutan, sa pangangailangan, sa lungkot, anumang aspeto at circumstances ng ating buhay, mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos. Yan. Ang salita ng Diyos, hindi tayo bibiguin magpakailanman. Bakit? Una, ang Diyos kailanman ay totoo. Totoo siya, hindi siya kailanman nagsinungaling. At napakaganda po sa salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang author ng salita niya at siya ang guarantor ng kanyang salita. Author and guarantor. Ano man ang sabihin niya, binaback-upan ng ating Diyos. May back-up. Mamaya makikita po natin kung ano yung sinasabi ko. Kaya nga, dapat lagi po nakatuon tayo sa Biblia. Nakatuon tayo sa salita ng Diyos. Kung saan yung kapahayagan ng Diyos, patungkol sa hindi nagbabagong plano niya sa tao ay nakatala. Hindi nagbabagong plano. Next, anak. Sabi sa Jeremiah, very familiar verse, pero may nakita po ako dito kahapon. May nakita ako na something na, oo nga. Oo nga. Kaya nga po patuloy ang ating pag-aaral. Sabi sa Jeremiah 29:11, I know most or lahat halos sa atin, alam po ito, memorize to. Sabi, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi natin, ang salita ng Diyos, it is settled forever. It is settled. Yan na yan. Settled na yan. But, nakita ko po dito kahapon, again, mahilig po ako doon sa past, present, future. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda. Sa Bible po ba nyo? Inihanda o inihahanda? Ano po ba ang nakalagay? I think, inihahanda. So, this speaks of the present. Hindi ito katulad nung sa mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Tapos na, gumaling na. But here, we must see the present in the future. We must see bakit present at bakit future. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda. Sa ngayon, inihahanda. God is preparing. Inihahanda pa lang. Though, alam na ng Diyos. But, we must remember, church, God's promises mostly are conditional. May parte ang Diyos, may ginawa ang Diyos, at may gagawin tayo. Amen po ba? May gagawin ka, may gagawin ako. Kaya kahapon, nakita ko to Sabi ko, ngayon nyo lang ito pinakita, God, pero lagi ko itong minimemorize. Lagi ko itong kinukote. Alam natin ito. That God's plan for you is good. But, present pa po to. Ibig sabihin, God is continually working, and you and I dapat nagpapatuloy din sa paggawa, sa paghahanda, sa pag-aaral, sa pagpapalalim, sa pagpapalawak ng ating kaalaman. Amen po ba doon? Ha?
Continually. Why? Inihahanda pa lang ng Diyos. Ano sabi dito? Para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Again, future. It speaks of the future. Kaya pala talagang dapat kailangan tayong laging nagtitipon-tipon para mag-aral, magpalakasan, magkaroon ng karunungan. Hindi talaga dapat tumitigil, nagpapahinga ang isang Kristiyano. Amen ba doon? Continually working. Kung paano ang ating Diyos, continually working pa rin. Sabi sa Romans 15:4, anumang nasa kasulatan noong pang-una ay nasulat sa ikatututo natin. Ikatututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Sabi po dito, our topic is Word of God. Amen? The Word of God. Kung paano natin panghahawakan. Sabi dito, anumang nasa kasulatan, ito ay nasulat sa ikatututo natin. Ikatututo. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Kahapon nga po, as I was meditating on this topic, marami namang magazines na pwedeng mabasa, di ba? Maraming libro na pwedeng mabasa. In fact, ang dami na ring TikTok. Ayan, TikTok. Na ang dami mong malalaman na magbibigay ng impormasyon. Sa FB, di ba? Ang dami. Yun nga, yung mga TikTok nga. Kung anong magandang damit, saan magandang kumain, lahat makikita mo. Itaas mo nga, anak. But, tingnan natin ang pagkakaiba. Tingnan natin ang pagkakaiba nila. Kasi ito ang in na in ngayon. Yung FB, tama ba? Tama. I mean, beneficial naman. May matututunan talaga tayo. But, tingnan natin ano ba? Yung katangian. Pagkakaiba ng mga other sources of information and versus the Word of God. One, those magazines, FB, TikTok, lahat ng yan, comes from the heart, from the mind of man. But the Word of God comes from the Holy Spirit, the mind of God. Those FB, whatever it is, author is man. Wherein, God's Word, God breath, kinasihan ng Diyos. Di ba? Alam natin yan. Okay? 2 Timothy 2:16-17. All scriptures, lahat ng kasulatan, nakalagay sa 2 Timothy. God breath, kinasihan, Ang mga books, not infinite, have limits. Wherein the Word of God, not bound by time. It contains the past, the present, and most especially, the future. Who will know the future? Sino nakakatalos ng hinaharap? No books, walang magazine, walang whatever information. No matter how high-tech our technology now is, no matter, walang nakakaalam. Because, measurable. Measurable, may sukatan lang. Wherein, the Word of God, not bound by time. Oh, wow. San ka na? And this is important also. The books can be revised or changed. Can be revised or changed. Sasabihin minsan, siyempre may nakakausap ako minsan sabihin, this is the revised penal code. Ano ba yung revised penal code? Ibig sabihin pala, pag na-revise na, ito 1990, ito 1995, ito 2000, yung palang revise, yun yung pinakang latest, yun ang magpre-prevail.
nare-revise ang ating batas, in short. Ang mga Supreme Court rulings, nandito ba yun? Ayan, wala dito. Yung mga Supreme Court rulings, sabihin minsan ng lawyer, may Supreme Court, may latest akong Supreme Court rulings dyan. Ano ka ibig sabihin nung, ba't kailangan yung Supreme Court? Yung mga latest, kailangan natin mga latest. Kasi yun yung nagpre-prevail. Parang ayoko naman sabihin na nag-u-obsolete yung ibang batas, nare-revise, nababago, nai-improve. Ganun pala. Nakuha niyo po? Yung Constitution, tama? Ito po, kahapon ko lang itong bulay-bulay sa utak ko. Nirecall ko lang lahat ito. This is for my heart. Sabi ko, oo nga, no? Yung Constitution, nababago din. Those are laws. Mga batas, nababago yan. Kahit yan ay batas ng Supreme Court, batas ng buong Pilipinas, but is still subject to change. May mga revision, di ba? Revise. So kung ano yung, again, nare-revise for the better. Kaya binabago. Wow, ang ating word, the word of God is unchanging. Ano man ang mangyari sa pamahalaan, sino man presidente ang umupo, it cannot be revised nor changed. The word of God is unchanging. So nakita po natin yung kahalagahan, alin ba ang mapanghahawakan mo dito? Yung salita ng Diyos o yung salita ng tao? The unchanging, or ang nababagong salita? The information that is fixed and has integrity? O yung informasyon na pwedeng after a while, mali, ito pala ang dapat, ito pala ang mas okay, hindi pala ito. Nakuha po niyo ang pinupunto ko. That's why, gusto ko po ma-develop sa atin yung pagmamahal sa salita ng Diyos para lagi nating hanapin, lagi nating pag-aralan, at higit sa lahat, tatayuan natin. Holding fast. Tatayuan, hahawakan natin. Panghahawakan natin. Okay, sabi sa awit 119, hindi ko na po inilagay dyan. Sabi sa awit 119, 140 to 144, ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Oo, sabihin ko po ulit, Psalm 119, 140 to 144. Sa mga nag-jot down, nagsusulat, nakakakita ako ng mga nagsusulat. Tama, kasi our mind cannot contain everything. Yung nalaman natin ngayon, bukas limot na natin. Kaya dapat nagsusulat po tayo. Sabi sa Psalm 119, 140, 144, ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Sinong gumawa ng awit? Diba? Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon paman ang utos mo'y hindi ko rin lilimutin. 142. Yaong iyong katapatan ay hindi na maglilikat. Lalim ano? Maglilikat, hindi na magbabago. At ang iyong mga utos ay tapat at walang kupas. Yan. The Word of God, sabi nga, it is not bound by time. Walang kupas. Laging sariwa. Laging bago. Ganyan din ang katapatan ng Diyos. Ang buhay ko'y nalilipos. Ano nalilipos? Malalim talaga ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ay sa aki umaaliw. Minsan, ay malungkot ako, ay ganito. Dapat ang buhay Kristiyano, walang kalungkutan. Who agree? Okay, tao tayo. I know, tao tayo in the flesh. Pero, ang ating kaaliwan ay ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. Walang dapat boring, naboboard na Kristiyano. Dapat wala. Wala dapat. Why? Dapat nakafocus kasi tayo. Sabi nga sa Colossus, di ba? Focus on the things which are above. Ulitin ko po yung verse 143. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Sino bang walang suliranin? Sino bang hindi nahihirapan? Sino bang hindi napapagod?
Siyempre, ako din po, lahat. Ngunit, yun ang maganda, may ngunit, ang iyong kautusan ang sa akin umaaliw. Ayan. Kahit anong lungkot mo, kahit ikaw ay, ano daw dito, stress, pressure, pagod, ito ang ating kaaliwan. Magbasa ka, buksan mo ang salita ng Diyos. Buksan mo, try nyo. Try nyo lang. Kung hindi kayo ma-unload o hindi kayo makaramdam ng relief. Ito ang ating kaaliwan, mga kapatid. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Ayon. In all our getting, in all our reading, get understanding. Get understanding. Sa lahat ng ating pagbabasa, ask the Holy Spirit, ask the name of Jesus, ask God to give us understanding. Maunawaan natin. At syempre, sabi ko nga, it is not what we know, but it is what? Sterling? What we do. Di ba? Kabisado mo nga lahat from history to history. Alam mo nga lahat kung anong kwento. Hindi ka naman nagsasagawa. Anong ganda doon? Without application. Amen? So, siyan po ang sinasabi ng Psalm 119, 140 to 144. Next, anak. Among other information, the Holy Scripture. Among other informations, the Holy Scripture, saang libro ka makakakita ng ganito? In the Bible, it unfolds the plan of salvation. Unfold. Only in the Bible. I don't know, yung ibang magazine ng Saksi ni Jehovah or whatever, hindi ko alam. Pero the true salvation comes from the Bible. It unfolds. Inihahayag. It unveil the Lord's plan for abundant living. Unveil. Di ba, pag nakatalokbong, dito sa unveil, tinatanggal yung talokbong. Inire-reveal, ipinapahayag yung plano ng Diyos for abundant living. Alam po nyo, yung abundant living, hindi lang naman yun yung masagana kay. Yung maganda rin yung lahat-lahat na po yan, it is a package. Pati yung ating kaisipan, pati yung ating puso, lahat-lahat na po yan. It share what life after death will be like. Ayan. Saang libro? I don't know, doon sa magazine ng ibang pero yung life after death. Sabi ko nga, sa anong magazine or book na makikita mo kung ano ang paradise. Mapipicture mo what paradise is. Sa anong libro kaya yon? Natin malalaman what beautiful heaven is to those who believe in Christ and those who awaits in the coming of the Lord. Okay. Next, anak. Wala na ba? Wala na? Okay. Okay. The Word of God, the Bible, it must have 3 criteria. Truth must be universal. That the Word of God, the truth, must be universal. That it must not apply, that it must apply to everyone. Ang salita ng Diyos, pangkalahatan po yan. Hindi yan bound ng kung anong lahi mo. Tama ba? Maputi, maitim, Amerikano ka, Aita ka ba, taga-bundok ka ba, taga saang lugar ka ba? It has no cultural distinction. Kasi, ang pagmamahal ng Diyos is also universal. Ha? Di ba? For God so loved the world. Taga saan ka man,
tagasang lugar ka man, sino ka man, anumang lahi mo, the truth is universal. No cultural distinction. It's the truth. Yun ang salita ng Diyos. Next, anak. Truth must be uniform. It must apply to everyone in the same manner. It must apply to everyone para sa lahat. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay equally para sa mga bata, para sa mga matanda ng konti, para sa mga matatanda. Amen yung iba dyan? Para sa mga well-educated, para sa mga unschooled. Same manner applies the truth. The truth of God's Word. Nakuha po nyo? Ha? Yan ay para sa lahat. Not bound by lahi, by kulay, not bound by age, kahit anong edad mo, the truth is applicable for you. And no educational requirement. Kaya nga, di ba, ang mga disipulo, ano sila? Mangingisda. Nag-aral ba ang mangingisda? Magsasaka. Nag-aral ba yon? Wala akong kausap. Yan. Di ba? Yan, that's the beauty. Sabi mo, that's the beauty. That's the beauty of the Word of God. Walang pinipili. Walang sinisino. Amen po ba? And that's the beauty of our God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos, napakabuti. No favoritism. No favoritism. Ganyan ang ating Diyos. Ganyan ang salita ng Diyos. Next, the last. It is unending. Nabanggit ko na kanina. It is unending. It must be eternally valid. Hindi yung, katulad ng ating batas, yung batas na yan, applicable lang hanggang 2020. Hindi na applicable ngayon yan. Yung family code, ayan, may naririnig pa yung mga family code. Nitong panahon ito, nagkameron ng family code, ganito. Yan, hindi na yan ngayon. Family code yan nung nakaraang panahon. Ang salita ng Diyos, eternally valid. Eternally valid. What was the truth for the 5th century? Siya pa rin ang truth ng mga 21st century. Not bound by time. Not bound by time. That's the beauty of God's Word. Tanong. Okay, una, God's Word is universal. Ano ba yung una, anak? God's Word is universal. Pangalawa? Okay, uniform, para sa lahat. Number 3, unending. Tandaan po natin, universal, 3 U. Universal, uniform, unending. Now, are you building your life on the all-sufficient truth of the Bible? Or are you following the vain reasoning of man? In English ko yan, para sa iyo, kapatid. Okay. Are you building your life on the all-sufficient truth of the Bible? Doon ba nakabuild ang buhay mo? Yung ba ang inaasahan mo? Or are you following the vain reasoning of man? Nasa sa atin na po yun. Nasa sa atin na po. Sabi nga, we have a choice. Each one of us, ang tao ay may free will to choose. Next. Okay. God, talagang inaano ko ang salita ng Diyos. Ano po? God is all powerful, therefore His word is all powerful. Lagi niyong tandaan po yan, kasi iisa lang yan. Ang ating Diyos, ang salita ng Diyos, iisa. So makita nyo, gaano ba makapangyarihan ang aking Diyos? Gaano ba makapangyarihan ang ating Diyos? Therefore, ang kanyang salita, ganun din ang kapangyarihang taglay. Anong kapangyarihan ng Diyos mo? Yun din
ang kapangyarihan na dala ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Never tayong mag-doubt sa salita ng Diyos. Hindi ang salita ng Diyos ang may problema. Turo mo sarili mo, baka ako. Amen? Okay. Yan. Ito ang gusto ko dito eh. He can and does back up everything He says. Hindi lang niya sinasabi, binabakapan pa niya. Nakuha nyo? Hindi lang niya sinasabi, binabakapan. Hindi lang salita, may gawa. Yun, tama ba? Di ba ang tao minsan, mahilig mangako. Tanong, nagagawa ang pangako. Di ba? May plano, nagagawa ba ang plano? Pero ang ating Diyos, may salita, binabakapan, may backup, may ginagawa siya. Parang sa'yo, sabi sa'yo ng Diyos, I love you, Ann. I love you, Ann. Sa pagmamahal sa'yo ng Diyos, may ginagawa ba siya? May ginawa at may ginagawa. Tandaan po nating lahat yan. Pag sinabi niyang, I love you, Nestor, salita lang ba yon? Salita lang ba? Natapos ba sa salita? Continually working. Patuloy na gumagawa ang Diyos para patunayan sa'yo, Brother Nestor, na mahal ka niya. May backup na gawa. Amen po ba? Ang ating pagmamahal po ba sa Lord? May backup ba? May backup ba? Amen po. May lakas ba tayo ng loob na ipagsigawan at ipamalita na si Jesus ang Panginoon? At si Jesus ay nagmamahal? At si Jesus nagpapagaling? O still nahihiya tayo? O still may takot tayo na hindi siya maniwala? Dapat po may backup ang ating pagmamahal. The beauty in our God, since He is a creator, siya ang manlilikha. Wow. Yun ding kanyang salita has the power to create. Amen po. Nakikita niyo po ba yun? Ang Diyos ay manlilikha. Ang Diyos ang gumagawa. Nag-create nga. Ganon din ang kanyang salita. It has the power to create. Mamaya po, may pakikita ako sa inyo. Makikita nyo yan. It has the power, kapangyarihan. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. To create. To create para ibigay sa iyo ng Diyos kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo, kung ano yung pangangailangan mo. God's Word has the power to create. Hindi lang siya salita, ha? Hindi lang siya basta salita. It has the power to create. Hanggang mag-manifest at makita yung katotohanan ng salita na sinabi ng Diyos. Genesis 1:3. And God said, let there be light. Basahin nyo sa 1 and 2. Hanggang hindi nagsasalita ang Diyos, walang light. Basahin nyo ang 1 and 2. Hindi ko na lang po inilagay. But that the moment in Genesis 1:3, God said, let there be light. And there was light. As we go on, alam natin yan, as we go on reading Genesis, pag sinabi ng Lord na let there be kalawakan, let there be parang maghiwalay ang kalawakan at ang tubig. Boom! Naghiwalay. Nakuha nyo? Naghiwalay nga. Anything that God said, it back up. May back up. Ano yung back up? Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit. The Holy Spirit, when God said, nandun yung back up ng banal na Espiritu to execute kung ano yung sinasabi ng Diyos.
Ganon din po sa kapanahunan natin ngayon. Ganon din sa kapanahunan natin ngayon. Ang Holy Spirit buhay. Buhay siya at siya ay Diyos. At siya ay may kakayanan na gawin kung ano ang sinasabi mo. Kasi, anak ka na ng Diyos. May authority ka. Sabihin mo sa tabi mo, may authority ka. Ako, may authority ako. Because I am a child of God. I am a legitimate child of God. I have authority. Na kapag sinabi ko, binakapan ko ng pananampalataya sa puso ko, 100%, it is done. It will be done. It is done positionally. It will be done because I'm working through my faith. You will, dapat nga gumagawa tayo. Ginawa na ng Diyos ang parte niya, tayo din dapat may ginagawa. May ginagawa tayo. Para dun sa katuparan ng pangako ng Diyos na gusto niya na mapasayo. Na gusto niya na mangyari sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang tamad na Kristiyano. Walang tamad na Kristiyano. Dapat nagpre-pray tayo. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Walang tamad na Kristiyano. Kasi hindi makakakilos continually ang Diyos sa buhay natin kung hindi natin ginagawa yung part natin. Kasi ginawa na niya yung dapat niyang gawin. Amen ba mga kapatid? Ayan. Yan. The Spirit of God was moving before God spoke. But nothing happened until God said. Nothing happened until God said. Creation didn't take place until God released words of faith. Yan. Creation didn't take place. Hindi mangyayari ang isang bagay. Hindi makikita. Until, sabihin mo until, I released the word of faith. Huwag na tayo sa... kalimutan, huwag naman kalimutan. Iwan muna natin yung power to create ni God. Pumunta naman tayo sa atin. Kung ang Diyos, o ang salita ng Diyos contain the power to create, yung ating salita rin can contain the power to create. Death and life are in the power of your tongue. Sabi po sa Biblia. Ang buhay at kamatayan nakadepende kung ano yung sasabihin mo. Death and life are in the power of the tongue. Of your tongue. But God is our model. Amen po ba? So, thus, kaya din natin gawin. Medyo lumalalim po tayo ng konti, but this is just an application. Mga kapatid, sabi sa Isaiah 55:11, nandyan ba anak? Isaiah 55:11. Ang ganda ng Isaiah. Nandyan yun. Go ahead. Okay, mamaya pupunta tayo dahil sa Isaiah 55:11. Ano? Wala. Wala siya. Wala siya? Andyan siya. Mamaya lang. Mamaya. Sige. Huwag muna. Balik muna tayo. Death and life is in the power of the tongue. Nahuli na po ako sa aking exhortation. Huwag muna tayo sa conclusion. Balik tayo doon. Balik pa anak, isa pa. Okay, kasunod nito. Good. Ay, ano ba yan? Move. Ano? Ayan. Okay. Kasundo tayo, no? Kakasundo na kami. This material universe, on the other hand, is temporal. Amen ba doon? Temporary lang ang material, ang ating mundo. It can and does change. Yan, nagbabago ang temporary. Amen? Sabi ko nga kanina, yung batas, temporary, yung whatever it is, lahat minsan, subject to change. If you take something that is unchangeable and use it to apply pressure to something that is changeable, tanong, madali ang sagot, which of them will surrender or submit? Okay, tatagalogin ko. Ang ating mundong ito, everything in this world is temporary. Since temporary, ang mundong ito, changeable po ang mundong ito. But God's word is unchangeable. Kapag ini-apply mo yung unchangeable sa changeable, alin sa dalawa ang mag-yield?
or magsasubmit? Anyone? Hindi ako naintindihan. Ha? Ano? Ano, Ann? Sino ang magsasubmit? Ha? Changeable. Kaya nga changeable eh. Di ba ngayon ko lang naisip? Kaya nga changeable eh. Ngayon ko lang naisip ha. Kaya nga changeable eh. Ha? Simpleng illustration. Sakit. Changeable, unchangeable. Applyan mo ng Word of God. Pwede bang sumunod ang sakit sa Word of God? Yun ang ibig ko pong sabihin. Yun ang ibig ko pong sabihin. If you take something that is unchangeable and use it to apply pressure to something that is changeable, yung changeable, mababago yun. Magsasubmit yun. Susurrender yun sa unchangeable. Amen? And mind you, lahat ng bagay sa mundong ito, changeable. Only God's Word is unchangeable. Only God has integrity. That's why everything in this universe is subject to the Word of God. Because it is unchangeable. Okay? Ito po yung aking conclusion. Conclusion of this topic. Hindi pa ako conclusion, ha? Therefore, whenever you take the Word of God and apply in faith to this temporal realm, that realm must give in and conform to the Word. Hindi ako galit. Binibigyan ko lang po ng emphasis. Ha? Hindi ako galit. Binibigyan ko lang ng emphasis po. Kaya nga, kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos and ini-apply mo yung pananampalataya mo doon sa temporal na bagay, yung temporal na bagay na yan, must give in. Susunod. Must give in conform to the Word. Conform to the Word. Conform. Amen po ba doon? Amen. That's the beauty of the Word of God. Yun yung pinanghahawakan natin sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Tandaan po natin, something that is unchangeable and use it to apply pressure. Hindi ganun kadali, ha? Kaya nga nag-aaral tayo eh. Kaya nga nagpapalalim tayo eh. Kasi hindi naman ganun kadaling tumayo sa pananampalataya. I know, tao din naman po. Tao naman din po ako. I know, mahirap. But, kaya nga, use it to apply pressure. May kunting force. Hindi po, may kunting tiyaga. May persistency. Para, yung something that is changeable, mag-submit sa Word of God. Sa unchangeable. Kasi, yung Word of God, when it is up, samahan natin ng faith. Medyo, may dinagdag na ako. Hindi lang Word of God, ha? May kasamang pananampalataya na ngayon. Kasi, whenever you take the Word of God and apply in faith, may pananampalataya na. Medyo may lalim na. Medyo may lalim na yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. Pinanghahawakan na kasi natin. Sinasamahan na natin ng, it is true. I know it is true. Yon. Saka mag-give in yung sitwasyon na yon doon sa Word of God. Tuntua nga ako doon sa exhortation ni Sister Beth yung babaeng balo. Yung babaeng balo. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, I will be healed. Tuntua ako doon sa sinabi ni Sister Beth na, sinabi ng Panginoon, who touched me? Who touched me? Di ba sabi ng crowd, Master, o sabi ng mga disciple, ang dami-dami nakabalipot sa'yo. Ngayon, tatanungin mo, who touched you? Who touched you? Di ba? Pero ang gusto ko sa sinabi ni Beth, sabi niya, wow, yung
Yung pananampalataya ng babaeng balo ang nakapag-release ng kapangyarihan ng Lord. I like it. I like it. Hindi ko yun malilimutan kahit kailan. Yung word na yun ni Sister Beth. Yung pananampalataya ng babaeng balo by saying, remember, death and life are in the power of your tongue. The girl said, matouch ko lang ang laylayan ng damit, I will be healed. Nangyari? Death and life lies in the power of your tongue. Kasi may kapangyarihan na ang iyong salita dahil anak ka ng Diyos. Kaya huwag kang magsasalita ng negatibo. Magsalita ka ng end result na gusto mo. Lagi ko na po itong sinasabi dito eh. Paulit-ulit ako, no? Siguro para sa mga bago po na kailangan ito para i-refresh yung ating memory. Kaya paulit-ulit ako. Di po ba? Yung po ang napakagandang example nung sinasabi ko. Na yung temporary, yung pagdurugo, yung sakit ng babae na temporal, changeable. Nung nanampalataya siya na mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, I will be healed. Sabi niya, I will be healed. And instantly, gumaling ba siya? Instantly, right? Gumaling. Again, yung pananampalataya ng babae ang nag-release ng kapangyarihan ng Diyos para gumaling siya. Kaya sabi niya, who touched me? Parang naramdaman ko, may kapangyarihang nawala sa akin. Yan sabi ng Lord, di ba? Naramdaman ko kasi may kapangyarihang nawala. May kapangyarihang lumabas, may kapangyarihang lumabas. Yung kapangyarihang yun, yung nagpagaling doon sa babae na dinudugo ng 12 taon. That's what I'm saying here. Thank you, Holy Spirit. Naisip pong illustration yun. Napakaganda, di po ba? Yung po ay in-exhort ni Sister Beth during our prayer meeting. I think last Friday. Kaya, join na kayo. Attend na kayo ng prayer meeting. Attend na kayo. Brother Luisito, maganda ba ang prayer meeting? Ganda. Ang ganda. Ang ganda po. I mean, para tayo ay lumalim at para yung pananampalataya natin tumibay, magbunga. Next. Okay, Jesus, our model, understood this truth. Alam ni Lord Jesus yung katotohanan yan. Yung power of God's Word na may kasamang pananampalataya. He lived His life by it. He had such faith in God's Word. Napakalaki ng pananampalataya ng Panginoong Diyos sa salita ng... Napakalaki ng pananampalataya ng Panginoong Jesus sa salita ng Diyos. Na kapag siya nagsalita nito, this material creation bowed its knee and obeyed Him. Sumusunod. Sumusunod. Ano man ang nasa mundong ito, material creation, it obeyed the Word of God. Anong evidence? Ang demonyo, lumalayas. Pag sinabi niya, lumayas ka demonyo, lumalayas. Ano mang sakit, gumagaling. In the book of Acts, ang daming pinagaling ng Panginoon. Sinabi lang niya, be healed. By your faith, you are healed. Gumagaling? Di mo kaya pwedeng sabihin din niya sa kasama mo? Back up by your faith in God's Word and in God's name. Bread multiplied. Sabi niya, Ama, paramihin mo ang tinapay. Magkakasya itong tinapay at fish, yung isda. Nag-multiply ba? Multiply. It is back up by His faith in the living Word. Ang hangin, tumigil. Sinabi niya sa hangin, stop. Ang alon, kumalma. Jesus was able to live and minister on this death-bound planet. Ikaw, kapatid, can you also minister to this bound death planet? We are the instrument of God. We are the extension of His ministry. We are His beloved minister. If Jesus was able to minister in this death-bound planet,
Sabihin mo, kalapitin mo katabi mo, kaya mo rin yun. Kaya mo rin. Bago dumating si Lord, kakayanin, di ba? Kakayanin. Kayang-kaya. Di ba? Kasi mahal ka ni Lord. He is working. Continually working. Sabi niya, I'm preparing for you good life, hope, and a future. Continually, God is working for you. Next, anak, parang tapos na ako. Oh, tapos na nga. Nagkasundo tayo. Okay, tandaan natin, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, bilang taong may authority, death and life is in the power of your tongue. Buhay at kamatayan nakasalalay sa iyong bibig. Kaya, ingat-ingat sa pagsasalita. When you speak, at ito ay nababakapan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, mangyayari ito. Ito yung gustong-gusto ko kanina pa. Yun, sabi ko sa'yo, nandito to eh. Huy, wala na akong kasama. Wala na akong kasama. Tapos na eh, conclusion na eh. Sabi ko sa'yo, nandito to eh. Isaiah 55:11. Okay. Sabi sa Isaiah 55:11, Tagalog and English. Pero ang ganda rin sa English nito. Sa Tagalog, napakaigse. Sabi sa Isaiah 55:11, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Yun. Pero sa English, tatagalogin ko, mahaba eh, pero ang ganda. Sabi dito, so is my words that goes out of my mouth. It shall not return unto me void. Sa ibang translation, or empty. But it shall accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Pagbalik-balik tariman po ang panahon, hindi ko to makakalimutan, itong verse na to. Lagi ko po itong kino-quote pag ako yung nagba-Bible study. Gusto ko English, kasi tatagalogin natin. Sabi dito, ganun din naman, ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay hindi babalik sa akin ng walang bunga. Kundi ito ay tutupad ng lahat ng nais ko. Ano yung achieve? Tutupad, accomplish, and will achieve. Ano? Will achieve. Ano? At makakamtan mo ang layunin. Ang layunin kung bakit ko ito pinadala. Makakamtan. Sabi dito, hindi babalik sa Diyos nang walang bunga ang kanyang salita. Kundi, it will accomplish, magaganap nito ang lahat niyang nasa. Magaganap, mangyayari, may isa katuparan, ang lahat nitong nasa, accomplish, and achieve the purpose for which I sent it. Ang ganda, di po ba? Isaiah 55:11. Sabihin mo sa tabi mo, i-memorize mo. I-memorize mo na. Para, pag ikaw'y nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi dito, sa mga latay ng Panginoon, ako ay gumaling. Hindi ito sasabihin ng Lord. Nang hindi nito gaganapin ang dahilan kung bakit niya ito pinadala sa akin. Gaganapin at gaganapin ito. Na sa kanyang mga latay, it is finished. Sabi ko sa inyo kanina, yung past. By His stripes, you are healed. Diba? Positionally, healed ka na eh. Alam niyo yon? In the spirit, healed ka na eh. Medyo kailangan lang yung pananampalataya pa. Exercise, speak life to that sickness. Speak life. Back up by your faith in the living word. Kaya siguro, tinuro ko to, medyo kulang pa yung ating pananampalataya. Amen ba doon? Kulang pa rin ang aking pananampalataya. Amen ba? Kasi ganun ka-smart ang God. Kung kailangan mo pa, kukulitin ka niya. Sasabihin niya. Kasi mahal ka niya eh. Again, yung pagmamahal niya sa'yo, hindi naman patay eh. Yung pagmamahal niya sa'yo, kumikilos naman eh. Amen? Kumikilos ang pagmamahal niya. Buhay. Buhay kasi ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, makulit siya. Makulit at makulit at makulit. Sabi ko naman sa inyo eh. Lahat ng bagay, may dahilan ang God.
So, kaya mo narinig ang mensaheng ito sa araw na to, may gustong gawin sa iyo si God. God did His part. What is your part? Ano naman ang dapat mong gawin? Wala na po yun sa kamay ng Diyos. Nasa sa atin na po yun. Basang alam ko, mahal ka ng Diyos. Ang alam ko, kumikilos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Tapos na ba ako, sweetheart? Uy, tapos na ba tayo? Tapos na. Wala na. Okay. Tapos na tayo. So, yan po. Tapos na. Ayun. Sinabi ko na rin po yung mga gusto kong sabihin dito. Alam po nyo, there is unity in the Spirit. There is unity in the Spirit. Father God, Jesus, the name of Jesus, and the Spirit of God, the power of God. The power of God. There is unity. Yun po yung back-up ng salita ng Diyos. Doon yun ang taga-back up sa salita ng Diyos. The love of the Father, the name of Jesus, and the power of the Holy Spirit. Yun ang back-up. To manifest. To manifest in reality. Para mangyari, maganap at makita yung kapangyarihan ng Diyos. Upang maganap ang salita ng Diyos dun sa changeable na bagay na nais mo. Na nais mo na matupad kung ano yung pangako ng Diyos concerning that changeable na bagay na pinagpipray mo. Positionally, tandaan po natin, positionally, it is done. When God died at the cross of Calvary, everything that He promised, it is done. It is finished. Positionally. But, we have a part, an important part to do. Because some of His promises are conditional. Do our part. Do our part so that our God will be glorified. So that our God will be magnified through us. Let us pray. Father in heaven, thank you. Thank you. Thank you that your love is unchanging. Thank you na hindi ka napapagod. You are so persistent. Makulit ka, God, para ipaalam, ipaunawa, ipadama sa amin kung gaano kaganda yung plano mo at kung gaano yung pagnanais mo na kami ay magamit mo. Kasi kami lang naman, God, yung kamay mo, yung puso mo, yung paa mo dito sa daigdig. Sapagkat kami ay mga lihitimo mong anak. Father God, make our focus align sa focus mo sa buhay namin. Make our hearts connected to your heart para marinig namin ang boses mo, marinig namin ang impression mo sa amin kung ano yung nais mo na gawin namin. Higit sa lahat, Lord, connect your spirit to our spirit for us to have boldness to obey you, boldness to serve you, boldness to stand on the truth. Father, help us by the power of the Holy Spirit. God, kayo po ang magtapos ng mensaheng ito sa puso, kaisipan ng aking mga kapatid. Because hindi ka patapos sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming pinalalago, pinalalawak, pinalalalim. Until we are conformed to the image and likeness of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, Father God, have your way. Have your way so that you will always be
lifted up sa buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, kala ko po tapos na ako. Tayo po ay dadako sa huling hapunan. Sige po, kuha na po ng mga elements, yung mga nasa unahan. Today is first Sunday of the month at aalalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon para po tayo ay muling mabuhay. Dati tayo ay patay, subalit tayo ngayon ay buhay na. I think tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Sabi nga po, tuwing magpapartake tayo ng tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoon at ng ubas na nagsisimbolo sa kanyang dugo, God wants us to remember Him. Remember me, God said. Remember me. And kung meron man po ako na nais alalahanin sa ginawa ng ating Panginoon, gusto ko pong laging alalahanin at damahin yung walang hanggang pagmamahal na binigay niya sa ating lahat. Napagtagumpayan niya ang lahat ng sakripisyo, hirap, sakit, kahihiyan. Sabi po sa Isaiah 53 verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog ng dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya.
at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang dapat tayo ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit, hindi tumutol kahit kamuntiman. Nang siya'y hulihin, hatulan, at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkameron ng kapatawaran. Ang hapag ng Panginoon ay isang mataimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa. Hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiin ding ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng Panginoon. Sa sandaling panalangin, kung may nagawa po tayo na hindi kanais-nais sa ating Panginoon, tayo po ay humingi ng kapatawaran bago po tayo mag-partake ng banal na hapunan. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan.
Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po naming pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin mga kapatid ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Itaas po natin ang ubas na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Naway lubusan kayong mabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin iyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Good morning. Ngayon naman po, dadako tayo sa tithes and offering. But before that, let me read 2 Corinthians 9:6-10. Sabi dito, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapaligo nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Tara po, let's pray.
Father, good morning. Thank you, Lord, sa araw na to, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na purihin ka, i-worship yung pangalan mo, Father. And ngayon, thank you din, Lord, dahil binibigyan mo po kami ng privilege na magbigay, Father. Lord, we pray na magbigay kami mula sa puso namin, hindi kami napipilitan lamang, Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa amin, yung binigay mo ang iyong anak. Lord, binigay mo po ito ng buong puso, Father. Lord, i-bless mo po ang bawat isa na magbibigay at yung kanilang pamilya, Panginoon, trabaho, negosyo, Father. And we pray na mas lumago kami sa spiritual, sa relasyon sa iyo, Father. Lord, salamat po. Ito po ang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong magbigay. Ito ang oras upang magsaya sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Amen! Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay inanyayaan kong umawit at pumalakpak. Itaas natin ang ating pagpuri at tayo'y sumigaw ng Hallelujah! Kung ikaw man ay may kabigatan at lungkot sa puso, magsimula kang umawit at pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang presensya mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang piling mo lamang mararanasan ang tunay na kagalakan. Sa kanyang pisik mo lamang madarama ang tunay na kalakasan. Dahil ito ang kanyang pangako, bibigyan kanya ng lakas tulad ng agila at ikaw ay kanyang iangat sa anumang bagyo o pagsubok. Kaya inanyayaan kitang mabuti na mag-aral ng mabuti sa ating Panginoong Jesus dahil sa piling niya ay may gala. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay... Wala po bang announcement? May hindi po ako nasabi, sasabihin ko ngayon. Ganon. May hindi ako nasabi kanina. Minsan po kasi may mga ad-lib ako. Ad-lib lang, maiksi lang po. Bakit po napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano? Alam niyo po yon, yung casual na dahilan na, hindi naman in a very religious answer, di po ba? Kasi po, God's Word is the foundation upon which you and I can establish an enduring life. Kasi po, yung ating buhay Kristiyano, it is enduring. Kung paano ang ating Panginoong Jesus, si Pastora, isang oras magsisermon. Pasensya na po ha. Importante lang po. Importante lang po to. Maigsil. Ang buhay Kristiyano kasi natin, enduring. Amen po ba? Kung paano Jesus endured. Di ba nakalagay endured? Na binata. Nagbata. Nag-endure. I don't know sa Tagalog ang endure. Yan, tingnan po natin mamaya sa ating mga Google. Endure. Jesus endured hardship. So tayo din po, bilang mga anak ng Diyos, we must endure. We must endure hardship sa buhay na to. Endure yung ating unawa sa mga kapatiran. Alam niyo yon,
Mahalin ang mga kapatiran. Endure. Endure. Tayo yung magbibigay. Hindi tayo lagi yung uunawain. Alam niyo na, endure. Makisalamuha, makibagay. Makibagay, mag-adjust. Ayan, endure. We must endure everything sa ating buhay Kristiyano. And alam po nyo, napakahalaga po ng Word of God doon. Kasi on our own mind, on our own strength, hindi natin kaya. But sabi nga, yung Word of God, it is the truth. It is good. It is important that we must endure. Endure our Christian life. Many things in life, the situation, the people around us, mga bagay-bagay na we cannot control and beyond our limits and capacity to control, we need to persevere, have patience, and endurance. Have patience, perseverance, and endurance. Yung pong Word of God, ang ating lakas at kagalakan habang ginagawa natin ang mga bagay na to. Tayo pong lahat ay tumayo. Father God, Ikaw lang naman talaga, Panginoon. Ikaw lang naman talaga ang pwedeng makagawa ng mga bagay na imposible. Ikaw lang naman talaga, Panginoon, ang may kakayanan. Ikaw lang. Ikaw lang. Kaya, umaasa po kami at nagtitiwala sa magagawa mo po sa aming mga buhay. Maraming uncertainty, mga tanong, mga hindi kasiguraduhan sa buhay na to. Kaya, inilalagak po namin sa iyong mga kamay ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang lahat-lahat, Panginoon. Nawa, masumpungan mo po ang bawat isa na nakalulugod sa iyo. At karapat-dapat thank you, God. Thank you, God, that by the power of the Holy Spirit that is in us, we can do beyond. Kaya namin gawin lahat ng nais mo na gawin namin. We will conquer, you will conquer fear in our hearts. Ano mang mga balakid, Panginoon, tatanggalin mo rin. Bibigyan mo kami ng lakas, spiritually, physically. You will continue to renew our mind on the things of God. Higit sa lahat, bibigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Pusong nagagalak. Hindi sa kung ano paman, kundi dahil sa ginawa mo. Dahil sa biyaya mo na binuhos mo sa aming mga buhay. God, lagi naming maalaala kung sino kami dati at ano kami. Compared kung ano ang ginawa mo na ngayon sa buhay namin at nasa na kami. Lagi po namin itong alalahanin at pasalamatan na dahil lamang po sa biyaya at sa Espiritu mo na buhay na nasa sa amin, kaya po nangyari ang lahat ng to. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki. Wala, Panginoon. Sapagkat ang lahat lang ng ito ay gawa mo sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig mo sa amin. Kaya Lord, continually humble each and every. Bigyan mo kami ng pusong mababa, kaisipan na mababa lang, Panginoon. Make us simple to appreciate
things and to appreciate other people. And to appreciate more, God, yung workings mo sa mga buhay namin. God, salamat po na ang salita mo ang aming magiging gabay, ang salita mo ang ilaw at liwanag na aming lalakaran. God, sa aking mga kapatid, create in their hearts yung paglago ng pananampalataya sa iyong salita. Na huwag silang mag-alinlangan na magtiwala ng buong buo sa iyo. Lord, bigyan mo sila ng kasipagan na tunghayan, alamin, basahin ang iyong mga pangako. At higit sa lahat, Lord, by your Spirit, tayuan nila ito. Panghawakan nila to hanggang maganap kung ano ang sinasabi rito na may connection sa kanilang buhay. Lord, bless each and every one of your children. They are your children. They are your people. I commit each and every one of them to your holy hands. May they will always glorify you, magnify you, acknowledge you, and worship you. In the name of the Lord, the name of the Father, and in the name of Jesus, and through the power of the Holy Spirit. Amen. Amen.